si Gomer, si Loveless, Daraway, at Eve Mariano, Patrick Joaquin, Zari Rinoa, Telma Palpalatok, at Lovely Daraway. Game na ho mga kababayan. Umpisahan ho muna natin. Nako, itong ibinabalita po ni Tulpo. Ramon Tulpo na meron daw pong natitira pa na halos 400 Chinese na nag-i-spy daw po sa ating bayan, mga bossing. Eto basahin at pakinggan ho natin mga kababayan. Nako, kung ito ay mga Chinese spy, dapat ito paalisin agad-agad. Ano po? At kung mapatunayan na sila ay Chinese spy, parusahan din. No, hindi po yung, sige, basta deport lang kayo. Kasi may ginagawa pong kalokohan sa ating bayan. Diba? Pakinggan nyo ho, mga boss. Post ng mamamahayag na si Ramon Tulfo ang muling nagpasiklab sa usapin ng national security. Dito'y matapos niyang ibunyag na may nasa 400 Chinese. Sandali. Speaking of National Security Council, mga kababayan, and NSC, ilan ba yun? May ilang buwan na, mga bossing, nung si Inday Sara Duterte po ay nasipa, no, sa National Security Council. Dahil nga po, mga kababayan, hindi naman umaattend, walang kahit ano No, at saka, maganda din ho yun, mga bossing. Bakit po? Masyado silang dikit sa mga Chinese, mga bossing. Di ba si Pulong nga, ang daming kaibigan na Chinese. So, mga kababayan, dun sa West Philippine Sea, hindi makapagsalita si Vice Presidente. No, binakapan pa ni Pulong. Hindi naman trabaho ng Vice Presidente yung magkomento tungkol doon sa West Philippine Sea. Samantalang tinatanong lang naman, saan ka ba? Para sa Pilipinas ka ba? O para sa China ka? Yun lang naman ang tanong. Naniniwala ka ba na sa atin ang West Philippine Sea? Yun lang naman ang tanong. Kayang-kaya sagutin ni Inday Sara Duterte yan bilang Pilipino. Kaya lang wala, hindi makasagot, mga kababayan. Mayayari Mayayari kasi kapag sumagot siya ng pabor sa China, lagot siya sa mamamayang Pilipino. Baka hindi na siya iboto sa 2028 election. Pagka sumagot naman siya na pro-Pilipino at narinig naman ng Chino, baka magalit sa kanila. Best friend nila yan Di po ba? Best friend nila yan. Kaya lang ang hindi ko maintindihan, ba't tinalikuran? Base po kay Atty. Larry Gadon, tinalikuran si dating Pangulong Duterte ni Xi Jinping at hindi binigyan ng asylum. Kaya ayun, nandoon sa dahig sa ICC. Di ba, Sir Archie Beroya? There are 400 Chinese from mainland China who might be endangering our national security as they work for a telecom company. Chinese national na umano'y illegal na nananatili sa bansa at nagtatrabaho sa Dito Telecom Unity. Yung dito, nasa Pilipinas kami nun, may mga nag-aalok ng ganyan Sabi ni Master Chief, dito, yan. Di ba DITO? Yang dito telecommunication company? May mga nag-aalok ng ganyan doon sa subdivision namin. Kaya lang, naka-PLDT na kami. Tsaka, dalawa Isang PLDT, isang Globe yung internet namin. No? Dahil para kapag nawala yung isa, may pang-backup agad. Di ba? Ayon kay Tulfo, hawak ng mga dayuhan ang iba't ibang executive position sa kumpanya at posibleng mga espiya ng China. Hawak din daw nila ang mga sensitibong data ng bansa. Sabi ni Tulfo, pumasok daw sila sa Pilipinas gamit ang tourist visa. So illegal, hindi para magtrabaho. Di po ba? Pumasok ng turista tapos nagtrabaho sa Pilipinas. Magkaiba po ang working visa sa tourist visa, mga kababayan. Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa ilalim ng sponsorship. Ako po, talagang si dating Pangulong Duterte. Naalala nyo din mga boss chief sir, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, no? Yung pastillas, ay sandamakmak. Sandamakmak yung mga Chinese na nakapasok doon. Tapos may ipit-ipit, parang magkano? Kung di ako nagkakamali, 10,000. Si Ma'am Abo, shout out nga kung live.
Alam mo na din ang style, ha? Umi-style ka na din, ha? O, shout out sa'yo. No, i-shout out kita sa replay. Naalala nyo yung pastillas, mga kababayan? Panahon din ho ni dating Pangulong Duterte. Nagsipasukan po yung mga Chinese. Chef ni Dennis Uy. Dagdag pa ni Tulfo, alam daw ito ng ilang immigration agents na ginagamit ang mga dayuhan bilang milking cows. Nako, yan din. Yung mga nasa immigration na hinahayaan na makapasok itong mga ganito. Tapos nakikipagkuntsaba pa sila. Tapos mga espiya galing sa China ay dapat po humarap ng medyo matindi-tindi, mga kababayan, na parusa itong mga kababayan natin. No? Na mismong sila ang tumatraidor para sa ating bayan. Sila ang nagkakanulupo para makuhanan, manakawan tayo ng mga impormasyon. Naku, pag napatunayan yan, sana talagang treason, pwede. Ano? Sinubukang humingi ng pahayag ang Billionaire News Channel sa dito. Dito pala ay DITO lang. Kala ko DITTO. Okay. Pero nagsabi lang na dinidiscuss pa nila ito internally. Ayon naman sa Bureau of Immigration, sineseryoso at pinag-aaralan na nila ang report ni Tulfo. Dapat lang ho, mga kababayan. Lalo ho ngayon, meron tayong isang nakita, di ba? Meron tayong isang, kumbaga, patunay dyan. Mayor ng Banban, in check. Si Alice Guo. Di po ba? Ay, naku, kahit sabihin nyo, Mark, hindi naman mahuli-huli yun, hindi naman umaamin yun. Kahit na sabihin hindi umaamin, Diyos ko po, tanga na lang o engot na lang ho, mga kababayan. Ang hindi maniniwala, no? Si Alice Guo, in check yun. Si Guo Haping. Wala nang iba. Kahit pa paulit-ulitin niya, sabihin niya na hindi siya nag-aral doon o hindi siya kaeskwela ni Senator Gatchalian. Wala pong maniniwala sa kanya. Ngayon, ayun, nasa piitan po. Talagang ibang klase ang China. No? Nakaka-alarma ho yan, mga kababayan. No? At tama nga naman po ang immigration. Hindi nila dapat ipagsawalang bahala ito. Dapat seryosohin. No? Ibang klase kasi yung panahon ni dating Pangulong Duterte. Lahat nandyan No? Pagpasok ng China, nandyan ang Pogo. Lahat na ho, nandyan, mga bossing. Diyos ko. Alisin ko na to. Dumako tayo doon sa susunod nating topic.